Hello po muli mga katambay. Magandang araw po, tanghali, gabi sa ating lahat, sa inyo po. Ito po si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Itong ating Pangulo na si Marcos Jr. mga katambay, ang Pangulo ay sa kabila po na sinabi po nung mga nakaraan pa po ito, mga ilan linggo na rin po ito, na sinabi po ng ating Vice President na talagang hindi niya na itinuturing o talagang hindi niya kaibigan ang Pangulong Marcos. Ang tanging naging kaibigan niya lang talaga since pa noong 2012 ay ang ate, ang Amy Marcos, ang senadora. Pero ngayon mga katambay, ang Pangulo po ay dumalo sa ASEAN mga katambay, Summit. At dito po na-interview po siya ng mga mainstream media at sinagot naman po. Sinagot niya po yung issue po at ang sagot po ng Pangulo, dismayado raw po siya mga katambay. Dismayado sa Vice President Sara Duterte. Alamin po natin dito sa mainstream media sa pahayag ng Pangulo mga katambay. At komentuhan po natin. Mukhang nabaliktad. Hindi po ba dapat nang tanungin ang mga Pilipino ba ay hindi dismayado sa Pangulo? Sa dami ng kanyang pangako? Di po ba? Ito pa, pakinggan po natin. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi raw sila friends. Tila naloko raw siya dahil inakala nilang isa siyang kaibigan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricela Halili. Mula sa pagiging magsanggang dikit, biglang nag-split. Tila ito ang nangyari kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Matapos ang matagal na pagsasama mula noong kampanya para sa 2022 presidential elections. Habang nasa Lao, sa bibig na mismo ni Pangulong Marcos nang galing na dismayado siya sa sinabi ni Vice President Duterte na kahit kailan, hindi sila naging magkaibigan. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were. But maybe I was deceived. Matatandaang sa budget hearing sa Kamara noong nakaraang buwan, sinabi ni VP Sara na kinailangan lang naman nilang mag-usap ni PBBM dahil magkatandem sila nung kampanya. Pero hindi sila quote-unquote friends. Ang kapatid lang daw kasi ni PBBM na si Senadora Amy Marcos ang kaibigan niya mula pa noong 2012. Kapansin-pansin naman na hindi si Vice President Sara Duterte ang itinalaga ni Pangulong Marcos habang nandito siya sa Vientiane, Lao para dumalo sa ASEAN Summit. Pero paliwanag dito ng Pangulo, natural lang ng ibang italaga niya rito dahil hindi na bahagi ng gabinete si VP Sara. Hulyo ng taong ito nang magbitiw si Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Kaya hindi naman daw issue rito kung pinagkakatiwalaan niya si VP Sara o hindi. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice, the membership of the executive committee are all parts of. They're all members of the cabinet up to now. Nagbabalita mula sa Yan po mga tambay, ang balita po ng mainstream media. Talagang hiyang-hiya naman po tayo sa Pangulo mga tambay. Hiyang-hiya tayo para po tulog. Hindi kaya bangag. Hindi kaya bangag ang Pangulo mga tambay, hindi kaya. At hindi po kaya laging tulog at wala pong nalalaman at hindi niya po alam ang nangyayari sa kanyang bagong Pilipinas mga katambay. Para siya pa yung magsabi na dismayado siya sa Vice President. Dahil yung pagkakasabi po ng Vice President na hindi po siya tinuturing at kailanman na hindi siya kaibigan nito, mga katambay. Di ba? Bangag po yata. Nagtatanong na si Kamanong, hindi kaya nga bangag at tulog? At tulog na at mahimbing pa ang pagkakatulog ng Presidente. Mga katambay. At napakalaki rin palang issue sa mainstream media, yung hindi pagiging caretaker o ng Vice President dahil nasa summit ang Asian Summit ang Pangulo. Bakit daw hindi ang Vice President ang tinalaga para po dito sa pag-alis niya? Ang bihira naman. Hindi na po importante yan sa Vice President. Wala pong silbi yan.
Kahit hindi nyo gawing caretaker yan ng pag-alis ng Pangulo, mananatiling Vice President yan, mga katambay. At isa pa, wala na pong tiwala ang Vice President sa administrasyon po ng Bagong Pilipinas. Komento po na inyong lingkod. Dahil nagkakawindang-windang po eh. Wala po ron sa mga pinangako at yung mga gagawin. Wala pong natupad halos. At isa pa mga katambay, kaya ko rin nasasabing bangag yata at tulog ang Pangulo para sabihin mo ang Vice President ay dismayado ka. Hindi mo ba nakikita ang galawan ninyo o nagmamaang-maangang ka lang yata, Mr. President? Di mo ba? Ano po ba ang ginagawa nyo, lalo ng pinsan mo sa Kamara, kay Vice President at sa pamilya Duterte? Sige nga, para sabihin mo na napaka-close nyo pa at ang Vice President ay hindi mag-iisip sa'yo na kung ano ang ginagawa mo sa pamilya niya at sa kanya. Di po ba? Halos 1 taon ng mahigit. Binabakbakan. 2 taon na pala mga katambay. 2 taon na. Halos. 2 taon na binabakbakan po o mahigit na. Dahil inumpisahan po ito sa confidential fund mga katambay. 2 taon na po mga katambay. Ang confidential fund, binakbakan ng binakbakan. Yung confidential fund, galing po sa opisina nyo pa. Kayo pa ang nag-release. Pondo po ng Office of the President, binigay po sa Office of the Vice President yung confidential fund ng 2022. Di ba? Ano po ginawa nyo po sa Vice President? Di ba? Pinagbabakbakan po at kung ano-ano po ang binintang na kesyo kinurap. Hanggang ngayon po hindi tinitigilan ng Vice President ng institusyon ng inyong pinsan ng Kamara. Di ba? At ngayon po nagbuo pa ng komite sa pangunguna po ng Representative Chua para po imbestigahan ang budget ng Office of the Vice President. Tapos, makakarinig po kami sa inyo na kayo pa yung dismayado. Mainam nga po, sumagot kayo ng ganyan eh. At least, nakita po ng mga Pilipino yung karakas nyo kung anong klase po kayong Pangulo, Mr. President. Yung sinasabi nyong kaalyado, kaibigan. Meron bang kaibigan? Hanggang ngayon, binabakbakan ng buong pamilya. Pilit na pinababagsak na ayaw nyo yatang maging Vice President na ang Vice President Sara Duterte. Pilit na ini-impeach sa institusyon ng Kamara. Pilit ginagawa ng ground para ma-impeach. Bakit kaya? Tulog po ba kayo? Gustong-gusto na pong mawala bilang Vice President ng institusyon ng Kamara. At kasama po ang Makabayang Black. Di po ba, mga katambay? Ibang klase. Saka yung ginawa nyo sa pamilya Duterte, di ba? Kung paano nyo po i-political harassment at demolition job ang pamilya Duterte, lalo ang Vice President. Di ba? Walang lubay. Walang lubay po. Pati sa budget, ginigipit. Di ba? At pilit hinahanapan ng korupsyon. At paano kayo sasamahan ng Vice President? Paano mananatili sa administrasyon ng Bagong Pilipinas nyo ang Vice President? Ano po ang nangyayari ngayon sa Bagong Pilipinas nila, mga katambay, mga kababayan ko? Ang natuklasan po natin at ni Vice President Sara Duterte, ang ubod lalaki na mga extraordinary na ginagawa daw po ng 2 tao ayon sa Vice President sa pangunguna po ng pinsan ng Pangulo na si Speaker Romualdez at si Saldico. Kontrolado po nila ang budget, ang pera ng bayan. At mismo yung ahensya na hinawakan ng 2 taon ng Vice President, ang DepEd, tinamnan po, nagtanim ng bilyong-bilyong piso na extraordinary korupsyon. Di po ba mga katambay? Dokumentado po yan, hawak po ni Vice President. Di po ba? At ano po ang ginagawa para po masira? At dahil sa mga natuklasan ng Vice President. Di po ba? At yung inyong pagpapatakbo sa ating bansa,
Ano po ba? Yung Maharlika Fund, ano na po nangyari doon? Di po ba? At yung mga pera po sa PhilHealth, pera po ng taxpayer yon, mga miyembro. Ano na po balita ron? Yung sa Lotto, napakaraming issue sa Lotto. Di po ba? Sa DPWH, napakaraming issue. Di ba? Yung issue po, napakarami ring issue. Dito po sa ayuda. Di po ba? At yung issue po sa Central Bank na sinasabi po, na mga tunit-tuninadang ginto. Issue po yan. At ang pinakamalaking issue po sa inyo, droga! Kailan nyo po sasagutin si Cathy Binag at si Jonathan Morales para pasinungalingan din po ninyo na hindi totoo ang sinasabi ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales. At kailan din po kayo magpapadrug test? Mr. President, kailan po ulit? Yung talagang gustong drug test ng taong bayan. Di mo ba? Unbelievable. Talagang mismo pa sa presidente, parang siya pa yung dismayado. Ang mga Pilipino at lalong-lalo na ang OFW, dismayado po. Katulad po niyan, meron po isang OFW na hindi po yata natutukan. Nasayang po ang isang buhay ng OFW. Nabitay po, mga katambay. Samantala kay dating Pangulong Duterte, talagang hindi mangyayari pong mabitay ang ating kababayan na OFW. Gagawa po ito. Tututukan po ito ng dating Pangulong Duterte ang ating kababayang OFW. Bibigyan po ito ng 100% tulong, assistance, lalo sa mga legal matters, di ba? Aaksyon ng gobyerno, pero ito, nung malaman po natin, patay na. Namatay na ang OFW, mga katambay. Ni hindi man lang pumutok. Hindi man lang nabigyan yata ng tamang aksyon. Dahil lang napag-aaksyonan, puro pamumulitika. Puro pamumulitika yata ng bagong Pilipinas ang inasikaso. Di po ba? Napakarami pong pamumulitika. At talagang hinarap ng halos 2 taon na ang bagong Pilipinas nila. Di ba? Inumpisahan po nila yan kay Bantag. Di ba? Kay Bantag. Sa pagkamatay ni Percy Lapid. Di ba? Sumunod si Tebes. Nagkasunod-sunod na. Tapos Duterte, Kibuloy, mag-asawang Roque, BP Sara. Di ba? Ang mayor ng Davao, si Baste. Sino po pa kaya susunod, mga katambay? Di po ba? Dismayado po mga Pilipino, Mr. President. Hindi po yata tama yung sinabi nyo, kayo ang dismayado. Ang nakapaligid po sa inyo. Napakalalaking korupsyon. Lalo ang droga, laganap na laganap, Mr. President. At lahat ng involved sa droga, nakalaya. Tumatakbo pa ngayon, politiko. Lahat halos na involved. Di po ba? Ang krimen, tumataas at napakalaki ng krimen. Number 1 po sa krimen ng Metro Manila, lalo ang Maynila. Napakataas ng krimen. Di po ba? Lalo ang korupsyon. Sobra ang korupsyon, mga katambay. At yung mga pinapangako nyo, yung bilang na ang oras ng mga smuggler. Di po ba? Napakarami nyo pong pangako sa Pilipino na gagawin. Pati ang mga drug lord, hahabulin nyo. Bilang na rin ang oras nila. Hahabulin at tututukan. Pero lumaganap sa buong Pilipinas. Hindi mahabol-habol, mga katambay. Makahabol man. Mukhang scripted pa yata di umano, mga katambay. At yung mga pangako nyo sa mga mahihirap, di ba ba? Walang Pilipinong magugutom. Pero ang presyo ng bilihin, gutom na gutom ang mga Pilipino dahil hindi kayang i-afford sa mahal na mga presyo nito. Di ba ba? Ang trabahong pinagmamalaki nyo, isang damukal na biyahe ang ginawa nyo po. Nakita po namin yan, mga Pilipino. Naging record pa po yan na pag-usapan po sa buong mundo. Lalo sa Estados Unidos.
Napag-usapan po yan. Yung kayo lang po ang kauna-unahan. Sa loob lang na wala pang 2 taon o 2 taon, pinakamarami po kayong travel na nagawa sa lahat ng presidente sa buong mundo. At pinagmalaki nyo po sa amin yan, Mr. President. Ipinagmalaki nyo. Isang damukal ang mag-iimbes sa atin at magbibigay ng isang damukal na trabaho. Pero mukhang hindi po nararamdaman at nalalasap ng mga Pilipino. Yung ibang mag-iimbes pa sa atin katulad ng Estados Unidos, napunta pa yata ng Malaysia. Hindi po sa atin nag-imbes yata, mga katambay. Napag-iiwanan na tayo. Nauungusan na tayo ng mga bansang mas maliit pa sa atin at mas mahirap pa sa atin. Mga katambay, magaling lang po tayo sa figure. Magaling lang po tayo sa survey. Doon po magaling ang ating bansa sa mga survey, sa mga speech, sa magagandang mga release. Lalo pagdating sa mainstream media, walang nakikitang korupsyon, problema ang social media. Di po ba? At pati ang mga vlogger na sinasabing GCash vlogger at Isimada vlogger. Di po ba? Napakabango nyo po sa mga GCash at Isimada vlogger, Mr. President. Mr. President, napakabango nyo po. At ang mga Duterte po ang pinakamasama po sa kanila. Dito po sa mga GCash at sinasabing Isimada vlogger. At ganun din po siyempre sa mainstream media. Lalo yung malalaking mainstream media. Talagang galit na galit din yata at talagang kasama rin po yata sa mga sinasabing light, camera, action. Duterte ang kailangang i-demolition job. Ganun po ba? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Kaya nakakalungkot po mga katambay. Ang tayong taong bayan, tayo po mga kababayan, lalong-lalo po ang mga Duterte. Di ba? Sila dapat ang madismaya sa inyo, Mr. President. Ang mga Duterte dahil yung ginawa niyong pambubudol sa Duterte, lalo kay BP Sara. Napakarami niyong ipinangako na gagawin. Ano yung sabi ni BP Sara? Di ba? Yung sinabi niya na akala niya gagawin niyo, itutuloy niyo yung mga proyekto mula Luzon, Visaya, Mindanao. Ano naman ang sagot ng inyong kapatid na Senadora Amy Marcos? Walang budget. Hindi halos pinondohan ang mga proyekto ng build. Iilan-ilan lang ang may proyekto. Di po ba? Tapos sasabihin nyo ng halalan. Build, better more. Mismo nga inyong kapatid, nung mga nakaraang interview sa kanya, ano sabi niya? Pati ang mga maintenance nito, ng mga natapos ng proyekto, yung maintenance, wala halos budget. Walang inilalagay. Di po ba? Isa lang po nakita namin na ipinagmalaki nyo sa SONA. Mga katambay, di po ba? Isa lang ang natapos na at marami pang tatapusin. Yung 5,500 flood control. Wala pong yaw-yaw dyan ang mainstream media at ang mga Isimada vlogger at ang mga GCash vlogger. Hindi po nila pinag-uusapan yan. Na ayon na din po sa inyong kapatid. Na gumagastos po ang taong bayan, ang taxpayer na mahigit 1 bilyon isang araw. Di po ba dapat ang taong bayan at ang mga Duterte ang madismaya sa inyo? Dahil napakarami pong nasasayang na pera. Pero hindi naman yata nasasayang. Mukhang nailalagay lang yata di umano sa mga bolt. Dahil marami po daw silang mga bolt. Malalaking mga bolt. Mga kahadero. Sa mga kanilang mga mansyon yata. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Kaya hindi po masasayang ang mga bilyon-bilyon yata, mga katambay. Nakakalungkot lang, ano? Sa kanila pa manggagaling sa bagong Pilipinas, sa Pangulo pa, na siya'y dismayado. 2 taon na. Laganap ang korupsyon sa institusyon na natuklasan. Di po ba? Kaya nga nagka-problema rin ang Kibuloy. Dahil nga doon sa mga pagtatanong ng kanyang programa, ng kanyang istasyon, lalo sa institusyon ng Kamara, tinanong nila, totoo ba na napakalaki? Di ba? Napakalaki po yata. Nagtatanong ang travel fund. Di ba? Halos bilyon. Ano po nangyari? Di ba? Napolitika na po ang Kibuloy. Ngayon, nakakulong na. At pati po,
pati po ang Vice President, gusto pong i-contempt ng Kamara, ng institusyon ng Kamara, na hawak ng inyong pisan. Dismayado po kayo? Dismayado pa kayo niyan. Pilit na pinababagsak at pag hindi pa dumalo sa susunod na mga hearing daw, di umano. Pati ang mga sekretaryo nito, secretary ng Office of the Vice President at kasama ang Vice President ay ikukontempt nila. Okay lang sa inyo yun. Okay lang at kayo pang dismayado sa Vice President. Sa ginagawa ng inyong administrasyon, sa ginagawa ng inyong bagong Pilipinas, sa Vice President, na mga panggigipit, wala lang sa inyo yon. Kaya tuloy nasasabihan kayo ng mga Pilipino, nagtatanong mga Pilipino, lagi daw po ba kayong bangag? Lagi po ba kayong nakatira daw, nakahit-hit? Wala kayong nakikitang ginagawa sa Vice President ng inyong administrasyon. Unbelievable. Ibang klase. Kaya nga po, nagtataka rin si Kamanong na para po yata kayo laging high. Laging bangag po yata kayo, di umano. You know? Kayo pa ang malakas ang loob, Mr. President, na magsabing, sinasabi nyo pa na parang kayo pa yung may sama ng loob sa Vice President at sa mga Duterte. Di ba? Yang mga tanong na yan, dapat ang sumagot niyan, mga Duterte, dismayado sa inyo. Ang pamilya Duterte, lalo ang Vice President Sara Duterte, lalo ang Vice President. Dahil kauna-una siyang nabudol. Nabudol po siya, di umano. Kauna-una siyang nabudol ng bagong Pilipinas ninyo, mga katambay. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Ano po masasabi nyo rito, mga tambay, sa presidente na talagang nagbabalat kayo yata, mga tambay, na parang walang nangyayari sa kanya administrasyon, na parang hindi pinupolitika, hindi ginagawa ng demolition job ang Vice President. Parang hindi niya nakikita lahat ang ginagawa sa Vice President. At siya pa yung malakas ang loob na magsabi na dismayado siya. Ano po masasabi niyo, mga katambay, mga kababayan ko? Muli po, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Muli po, at siyempre po, magpapasalamat po muli muna si Kamanong bago tayo magtapos sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment. Sa muli po, mga katambay, mga vlog po natin, ang tabayanan nyo po. At huwag nyo po sanang iiwanan si Katambay Manong. Mahirap po magsalita nang walang nakikinig. Muli po, maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.